Mukhang ang mangyayari ngayon dito ay baka maban itong si Mark Nonoy at si Luis Sanggalang sa PBA. Sinabit na ng terafirma yung lineup nila at hindi kasama ang dalawang nabanggit na player. At wala pang official comment ng terafirma dito. Ang sinasabi lang nila hindi raw nila makontak si Mark Nonoy at Luis Sanggalang. Pero merong mga espekulasyon na lumalabas na ito raw si Mark Nonoy ay baka hindi naglalaro dahil sa pera. Hindi raw ito nababayaran ng tama o nasa oras ng terafirma. O kaya naman ayon dun sa ibang balitang lumalabas, baka daw ito ay naglalaro doon sa mga ligang labas dahil mas malaki ang kinikita niya roon. At yan ang dahilan kung bakit hindi na ito naglalaro ngayon sa terafirma Jeep at mukhang wala na raw balak bumalik sa PBA. Samantala naman itong kay Luis Sanggalang, walang comment ng terafirma pero ang balita ay meron daw itong sinaserve na suspension dahil sa violate ito yung league rules. Kaya tignan natin kung talagang mangyayari nga yan. Dahil doon sa ginagamit na gamot ni Luis Sanggalang pero hindi pa kumpirmado yan. Ang maliwanag lang dito ang dalawang nabanggit na players ay posibleng maban ng PBA kapag hindi sila nakapagpaliwanag kung bakit sila hindi naglalaro. At syempre ang terafirma, kinakailangan siguro na maglabas din ng official statement para maliwanagan na kung ano ba talaga ang nangyayari sa dalawang nabanggit na players at ba't hindi sila sinama doon sa lineup. Kaya nga ito medyo masalimuot dahil itong si Luis Sanggalang at si Mark Nonoy parehong magaganda ang nilaro niyan sa terafirma nung last season at sila nga yung inaasahan na magdadala sa terafirma ngayon. Dahil nawala yung dalawang nabanggit na players, inaasahan na lalong malulugmok itong terafirma at lalong babagsak yung kanilang record. At malamang ang mangyari nga mapilitan silang umasa talaga dito sa magkapatid na Ann Macy, si Jeric at si Maverick na bubuhat doon sa kanilang koponan. Sa ngayon, itong terafirma wala pa rin daw balak na mag-issue ng iba pang statement tungkol dito kay Mark Nonoy at Luis Sanggalang dahil hindi pa rin daw talaga nila makontak ito. Wala si Greg Slaughter doon sa sinabit na lineup nitong Titan Ultra. Kahit na sinabi ng Titan Ultra na nagkasundo na sila nitong si Greg para sa isang kontrata. At isa lang ang senyalis nito, hindi pinayagan ng PBA Board of Governors na maglaro si Greg Slaughter at parang ito nagkukumpirma na meron talagang silent ban dito kay Greg. At yan ang dahilan kung bakit hindi siya nakapaglaro. Kung nabasa ninyo yung lumabas na artikulo sa Spin PH, maliwanag yung agreement doon ng Titan Ultra at ni Greg Slaughter. Pumayag na si Greg dito sa contract offer ng Titan Ultra. At dito namang Titan Ultra, nasa kanila yung rights ni Greg Slaughter. So ibig sabihin, walang dapat makapipigil para si Slaughter ay makapaglaro. Ang nakapigil na lang dyan ay itong ang PBA dahil merong silent ban kay Greg sa hindi malamang dahilan ay ayaw daw palaruin ng PBA Board of Governors itong si Greg Slaughter. Nasabi ng iba, SMC raw ang merong pakanan yan dahil ayaw nila na si Greg makapaglaro dahil hindi naging maganda yung parting of ways ng SMC at itong si Slaughter. Hindi natin makumpirma yan. Pero kung sakaling totoo nga na ganyan na sitwasyon, abang malungkot to para kay Greg Slaughter at sa Titan Ultra. Talang balak pa naman ng Titan Ultra, gagawing center si Greg at yung kanilang import ng magiging power forward. Pero dahil nga hindi pinayagan si Greg Slaughter na maglaro at hindi siya naisama doon sa lineup nila, ang tanong ngayon, anong mangyayari dito kay Slaughter na gustong bumalik talaga dito sa PBA? At yan ngayon yung pinag-uusapan ng karamihan. Dahil dito raw makikita talaga na hawak ng SMC ang liga kung sila talaga na merong pakana nitong hindi pagbalik o pagharang sa pagbalik ni Greg Slaughter sa PBA. So, tignan natin kung anong aksyon na gagawin ng Titan Ultra at kung susubukan pa rin nila na maibalik itong si Greg dito sa PBA para naman lumakas yung koponan at makita kung ano ba talaga ang kaya nilang gawin. Samantala naman ang balita natin, ito raw San Miguel Beermen ay magkakaroon ng malaking trade pati na itong Barangay Ginebra dahil gusto raw nila na sumabay dito sa ginawa ng TNT Tropa. Ang SMB raw ay binabalak na kunin ang big man na si Kate Flores mula sa Titan Ultra. Samantala naman, itong Barangay Ginebra ay interesado raw kay Joshua Monson ng Titan Ultra rin. So baka yan ang mangyari ngayon at ang aabangan ng marami dito, hindi na nagugulat dito sa pagkuha at interes ng San Miguel kay Kate Flores at ng Ginebra kay Joshua Monson. Patagal nang napapabalita yan. Ang pinag-iisipan ngayon at pinag-uusapan ay kung paano ba ang mangyayari dito kung sakasakali nga sino ang ibibigay na kapalit ng Titan Ultra. Dahil yan ang pinag-uusapan ng lahat. Dahil kung sakasakali nga na magkaroon ng magandang agreement ito at talagang makuha ng Ginebra at ng San Miguel, itong si Monson at si Flores, malalakas yung kanilang roster.
Pero ang tanong, sino ang magiging kapalit niyan? Dahil baka ito ang magdetermina at mag-decide kung talaga bang itong Titan Ultra ay isang legitimate na team o kung ito ay farm team talaga. Kasi kung ito independent team, patindi rin syempre yung hihilingin niya na kapalit dito kay Munson at Flores. Pero kung bench players lang at kung mga hindi naman nagagamit na players ang hihilingin na kapalit ng Titan Ultra, mare-reinforce yung paniniwala ng iba na itong Titan Ultra pa rin ay isang farm team. So yan ngayon yung magiging problema dito sa PBA. Tignan natin kung ano ang gagawin ng San Miguel at Ginebra. Pero ang maliwanag dito, mukhang magkakaroon talaga sila ng matinding pagbabago sa kanilang roster at magdadagdag pa ng mga additional players. Yung wingman ng Ginebra na pagkuha kay Munson, talagang inaasahan na yan ng marami. At ito nga kay Kate Flores, sabi nga ng maraming insiders, talagang naipangako na yan matagal na sa San Miguel Beer. At makukuha din nila yan eventually sa ngayon. At ang huli nating balita, inaabangan na ng marami yung laban mamaya ng Converge Fiber Xers at itong Macau Black Bears. Makikita natin yung pagbabalik ni Mikey Williams at yung paglalaro ni Calvin Abueva dito kontra sa Macau Black Bears. First time niya maglalaro para dito sa Converge. Siyempre, maraming nag-aabang dito kay Mikey Williams kung ano kanyang magiging performance. At tingnan natin yung Macau Black Bears. Siyempre, marami ding interesado dito dahil isa sila sa mga bagong teams, guest teams na sumali dito sa PBA. Sayang nga lang wala itong si Sam Degara, no? 7'6 yan. Maganda sana yung magiging matchup nila. Itong si Kylor Kelly na 7-footer naman. Pero sa ngayon kasi mukhang ang plano raw na Converge ay magte-take advantage sila dahil nga nawala itong si Sam Degara. Ganun pa man, maganda raw yung magiging laro nitong lineup ngayon at masasabi natin na marami talagang mag-aabang dito sa magiging laro ni Calvin Abueva at nitong si Mikey Williams. As it is, very exciting yung opening ng PBA, Titan Ultra at Terra Firma yung first game at susunod nga itong Converge at Macau Black Bears. Siyempre, karamihan nakafocus dito sa nabanggit natin si Mikey Williams at si Calvin Abueva. Pero tignan din natin yung magiging laro ng mga imports dahil siyempre pagdating dito sa Commissioner's Cup at sa Governor's Cup, talagang sila naman yung hina-highlight ng mga teams. Walang duda ron. Kaya nga itong Kylor Kelly, ang balita natin, maganda raw ang inaasahan dito ng Converge, especially sa defensive end, yung magiging shot blocker nito. At of course, yung scoring ni Mikey Williams dahil gustong-gustong makita ng mga tao kung after ilang years na hindi maglaro ni Mikey, kung kaya pa rin niya. At kung yung scoring na nakita natin sa kanya nung nasa TNT ay maibabalik pa niya. Dahil syempre, yan nga ang dahilan kung ba't siya tinrade ng Converge para dito kay Jordan Heading. At syempre, yung hustle at defense ni Calvin Abueva. Yan din ang inaabangan ng marami na mangyayari talaga dito sa PBA dahil yan talaga gusto makita ng marami. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, si Anthony Alon, Michael D, Ireneus Langsang, Ronald Berbosidad, Monde Guzman, Texter Domer, Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Malyari Mascarinas, si Enju at ang iba pa.